So what's up guys? What's up sa inyo mga kawasak? So for today's video today is Thursday pala. Tuesday baga. Today is Thursday guys. Tapos mag-online tayo. Yan. Kung makikita nyo kachat ko yung AAP guys. So yan yung kasi yung ano sa International Driver's License. Nag-a-assist no. So kachat ko siya kanina. So tinanong ko paano ba mag-asikaso ng for International Driver's License para kung sakali kung makaalis na agad tayo papunta ng Japan is makakapag-drive tayo doon. No. Although wala naman sasakyan ako doon, pero may mga friends na tayo may sasakyan, pwede tayong mag-drive sa mga sasakyan nila, no. Kaya kahalili nila ako kapag may lakad ng medyo malayo-layo, no. So, wala, tatry din natin na makabili ng kotse doon if ever na magka-license na tayo. May asikasuhin din ako na ibang papers para yung license natin dito sa Pilipinas is mai-convert sa Japanese license. Ano, napanood ko na sa YouTube at may napagtanungan na din akong kaibigan ko kung paano ko maaasikaso yung Japanese driver's license, kung paano may convert yung Philippine driver's license natin sa Japanese driver's license. Ano, may mga procedure. Pupunta pa ako ng LTO main office, tapos pupunta pa ako ng DFA para kung sa ipa-red the ribbon yung certificate na yon. Tapos ano pa ba? Driver's license o R nung license natin. Certificate galing sa LTO. Sa main branch lang yun na ano nakukuha sa Quezon City. Tapos ipapa-red the ribbon natin. And yun, that's it. Teka lang, baka may kulang ako. Kaya na nga, updated driver's license o R ng driver's license LTO certificate sa Quezon City. Tapos ipapa-apostil natin sa DFA sa Asiana. Tapos yun, tapos optional lang ata yung international driver's license, pero kukuha na din ako para at the same time pag hanggat wala pa akong lisensya is makakapag-practice ako mag-drive doon para sa actual test kapag nagkuha na tayo ng Japanese driver's license is medyo may alam na ako, kumbaga maalam na ako sa right-handed na sasakyan. Kasi ito guys, nasa left oh. Kita niyo nasa left, 'di ba? Tapos sa Japan kasi nasa right yung manubela. Kaya kailangan nating kailangan natin mag-practice na nasa kanan yung manubela. Nandito yung driver. So ito sa Pilipinas nasa kaliwa. So 'di ba? So isa din pribilehiyo, isa ding achievement din na makapag-drive tayo sa Japan kung sakali man. Ano, kaya ngayon hangga't wala pa tayong visa or hindi pa tayo busy. So asikasuhin na natin yung mga 'yon para kung sakali man kung matuloy na tayo, wala na tayong problema, wala na tayong asikasuhin. Nang isipin ko lang kung ano ba yung mga dadalhin kong gamit doon. At mag-iimpake lang ako ng mga kailangan kong damit. Hindi na ako magdadala ng madami kasi madami namang bilihan doon. Alam ko na yung mga bilihan doon at nadala na ako nung una, sobrang dami kong damit. So hindi ko naman nagamit lahat. Ang ginawa ko, syempre umay na ako sa mga damit na yon is doon na lang ako bumili ng mga bagong damit, no. Kaya the rest pinadala ko lang ulit sa Pilipinas yung mga bagong kong damit doon. So yun lang mga kawasak, mag-online na tayo. Selfie verification. So dito tayo, buti nandito pa tayo sa atin. No, yun no. Internet lang talaga yung nagpapabagal dati ng ating selfie verification guys. Sana naman matuloy na tayo sa Japan. And I'm so excited about that guys, no. So mga kawasak, we have a booking right now. So pupuntahan ko doon, no, ang layo sa may Langkaan 1. Tapos mas malapit pa yung drop off, 2.5 kilometers yung pick up. Pwede na to, 130 naman oh. Siguro bumawi sa pick up pair to, yung Grab do. Kasi kita niya, ang layo ng pick up ko eh, di ba? Ang hirap lang dito magmaneobra kasi ang kipot ng kalsada guys. Madami ang dumadaan pati, no. Kailangan mo talagang magpa-traffic. First booking 230 pesos and that is awesome. Saan ba to? Billboard nga. Oo nga, billboard eh. So nakaka-pick up din tayo doon guys. So sana naman magka-pick up tayo doon ma'am. Pero not bad sa sa 230 pesos. So dito lang, hindi ako pupunta ng bayan. Pwede na. First booking done. 10:51 now. No oras ba natin ito nakuha? 10:21. O diba 20 minutes lang guys. 20 minutes may 230 pesos tayo na tumataginting. So kakababa lang nung pasahero natin. Then yun, balik tayo sa terminal natin guys. Kasi malapit lang yun dito, no? Kumbaga yung kanina, yung pick up at saka drop off, nasa halfway ako, ano? Kaya malapit lang dito yung pinagbulang ko kanina bago natin matanggap yung booking kung saan tayo nakatambay, no? Doon muna tayo, no? Kasi kaysa umuli tayo sa bayan hindi pa naman ganun kalakas ngayon tanghali. Kasi wala namang may gustong lumabas ng tanghali kundi naman importante. So malay mo, doon pa tayo makakuha ulit. So hindi naman tayo nasisiro talaga doon. Tingin baka may bunga itong mahogany guys oh. Kasi
Ang nabasag talaga kotse natin dyan pag nalaglagan tayo ng bunga niyan. Mabigat yan, parang bato. Saka purong kahoy, no? Yan, sarap pa. So guys, so alas 11 na, meron tayong 366, no? 2 bookings, nakadalo pa lang. So paglabas natin dun kanina is nabigyan tayong booking, no? So ang gagawin ko ngayon is kumain kasi alas 11 na din naman para kung sakaling magtuloy-tuloy na mamaya ay wala na tayong problems. Sarap dito tumambay, oh. Ginhawa. Alright guys, ilan na tayo? Tatlong booking. Meron na tayong 495 pesos ngayong alas 12. Oras ba yung una nating pick up? Oh, 10:30 na pala tayo nakapag umpisa. 1.5 hour. 12:01 kasi ngayon eh. 1.5 hour guys. Meron tayong 495 pieces. So, diba? So balik lang tayo ulit dun sa ating terminal guys, dun sa shop, no? Doon lang naman lagi tayo nag-i-standby kasi hindi naman tayo naglalayo, no? Nakakain na din ako and then yun. So sakali man is dire-diretso na tayo. So, sakaling magkaroon tayo ng mas madaming booking na sunod-sunod ay wala na tayong rason para tumigil, diba? Mas preferred ko yung kumakain na talaga ng maaga-aga guys, kasi nga kung sakali man na magdire-diretso tayo is wala na tayong problema, busog na ang ating tummy. So mga kawasak, may pumasok kanina na papuntang SM Mall of Asia sa MOA. Itatakbo ko sana, buti na lang yung last 5 seconds na natitira is naalala ko na Thursday ngayon coding tayo, no? So buti hindi ko kinuha. So ang kunin guys, naka-surge, tapos 800 plus pa. Sabi ko tamang-tama, pwede na to. Tapos balik na lang ako ng Bacoor kasi malapit na dun yung Bacoor eh. Sabi text lang, makakapunta ka na ng Bacoor. So buti hindi ko na-accept. Grabe, huli sana tayo guys, coding tayo ngayon, no? So although pasok naman sa window hour, pero mahirap na, no? Mamaya pagkadating dun, basta ang hirap paliwanag. So may booking tayo ngayon papunta ng pagamutan ng Dasmariñas, Cavite. Tapos ang pick up ay dun sa Vail Verde. Vail ba? Vail Verde, tama, dun nga. Doon sa kanina nating pinag-drop upan sa una nating booking, so doon tayo makaka-pick up ngayon. So mangyayari is makakadalawang pick up na ako sa Vail Verde. Baka mamaya kilala na ako ng guard dun. Hindi malayo, yung ibang guard kilala na ako eh. Alright guys, you earn 45. Tamo, mas malaki ngayon ah. Mas malaki ng 45 pesos kaysa ngayon. Dala mga kawasak, so hanggang dito na lang ang ating vlog. Kasi nga ay gusto kong puntahan si Trisha. Malapit ako na Trisha. Magpapares kami, gusto kong niyaya ko siya magpares. So pumayag naman siya, kaya puntahan ko siya at magpapares na lang kami. And kumita lang naman tayo, tumataging ting na 1,553 plus nasa 80 pesos mahigit ata yung tip natin, 1,650. Pagpalagay mo na 1,650 for today's video. Oh, diba? Saan ka pa? So yun ang mga kawasak. So tomorrow ulit. Tomorrow is Friday. And syempre bibiyahe tayo. Tapos sa Sabado ay may maghahatid tayo sa PITX. Ihatid natin yung ating mga tropang Bicolano papunta ng PITX. At sila ay uuwi ng Bicol, ng Sorsogon guys, no? So ihahatid ko sila sa PITX. Sabi ko grab rate lang plus toll gate. Oh, ganoon naman talaga. So sa Grab ay dito sa Gentry ko nga pala sila susundin. Sa Grab ay kano nga ba? 1,000, parang 1,020 ganon plus toll gate. So sabi ko 1,000 na lang, apat sila tapos plus toll gate. Malay mo bigyan pa tayong tip kasi barkada naman natin 'yun, no? Malabo namang magbigay ng tip ang barkada, guys. Tatawaran ka pa niyan pero di ka niyan bibigyan ng tip. So yun lang guys, kita-kits bukas. Ride safe always and peace out.